Puspusan ang pagtalakay ng Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o CAFAR ng Bangsamoro Parliament sa dalawang panukalang batas na naglalayong mapabuti ang sistema ng irigasyon sa 200,000 ektaryang sakahan sa rehiyon. Ang detalye mula kay Chris Chavez. Sa kasalukuyan, 41% lamang ng mga lupaing tinatawag na irrigable ang may access sa gumaganang sistema ng irigasyon. Layo ng Parliament Bill No. 42 na i-upgrade at palawakin ang infrastruktura ng irigasyon sa Bangsamoro. Samantala, isinusulong naman ng Parliament Bill No. 8 ang pagtatag ng isang Bangsamoro Irrigation Coordinating Office na mangunguna sa maayos na pagpaplano at implementasyon ng mga programa sa irigasyon. Sa pagdinig, araw ng Martes, July 21, binigyang diin ni Undersecretary Zamzamin Ampatuan ng Department of Agriculture ang potensyal na Bangsamoro sa larangan ng agrikultura. At sinabi kong 3 beses sa tataas ang produksyon sa rehiyon, maaari nitong mabawasan ang pag-angkat ng bigas ng buong bansa. Ayon sa datos mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform or MAFAR, marami pa ring magsasaka sa rehiyon ang umaasa lamang sa panapanahong pag-ulan at limitadong pinagkukunan ng tubig. Ngunit sa ilalim ng mga panukalang batas, layong maipagkaloob sa mga ito ang mas maaasahang sistema ng irigasyon. Sa Lanao del Sur, mahigit 30,000 ektarya pa ng sakahan ang wala pang maayos na irigasyon. Sa mga bayan ng Kabuntalan at Buldon, nananatiling limitado ang pinagkukunan ng tubig para sa pananim ng mga magsasaka. Ayon kay Senior Minister Muhammad Yaqub, dating kalihim ng MAFAR, malaking benepisyo ang maidudulot ng mga panukalang batas sa mga magsasaka at sa pagkalahatang pag-unlad ng ekonomiya sa Bangsamoro. Sinabi naman ng CAFAR Chair Maruf Kandao na plano ng komite na pag-isahin at pagbilisin ang pagpasa ng 2 panukala. Chris Chavez, iMinds, Philippines.